O siya, tanungin natin, sino ba ang pumipihit talaga dito ng impeachment kay VP? Nung unang mga tanong, halos hindi madiretsa or hindi masagot ni Kong Toby. Pero dahil insistent ang mga banater sa kanilang tanong, abay, napasagot na at napasabi na rin. Talagang Malacanang nasa likod nito, Marcos Sa tingin Jr. nyo ngayon, sinong pumipihit ng impeachment ni VP Sara? Base doon sa spokesperson nila, kay Claire, mukhang baka pati Malacanang gusto na rin. Di ba? Nagpa-interview lang Hindi na ba kayan? sa impeachment. Galit na galit na yung spokesperson nila. Di yata nakatulog. Itong si Congressman Toby Tiangco, ang daming sinasabi pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Pagka ikaw yung topic, kinikilig siya eh. Kasi Hindi, galit. makisig kasi Hindi, sino galit na galit sa akin. Galit na galit. Alam mo, yun yung naging senyales sa akin eh. Nagpa-interview lang ako tungkol sa impeachment. Pagkatapos ng 2 araw yata, I mean, okay lang naman sa akin. Wala naman sa akin yun, di ba? Iniisip ko lang, pag ganun, baka gusto na rin ng Malacanang, di ba? Oo, kasi being the spokesperson ng Malacanang, ikaw yung alter ego ng presidente. So kung hinahayaan niya magsalita, yang si Claire Castro ng ganyan-ganyan, ibig sabihin may abiso yung Pangulo. Pero hindi ba nakapagtataka na rin na bakit mukhang hindi naman nadedehado itong si Kong Toby? In the past, hanggang ngayon ay nagsasalita siya against the government. Yun ang malaking katanungan dyan. Ang inaano kasi nila dito is yung SALN. Isa sa grounds nila ay yung SALN ni VP Sara Duterte. Kasi daw 2007, ilan daw yun? 80 million. Tapos ngayon daw, 200 million, mga ganun. Pero tignan ninyo, talong-talo pa. May Ombudsman Remulla yung usaping SALN. And in fact, baka nga si Marcos Jr. talagang doble, triple, quadruple ang laki. O, tignan natin, Ombudsman pa lang ito ah. Ng GMA Integrated News ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN nina Ombudsman Jesus Crispin Remulla at sinundan niyang sina Samuel Martires at Conchita Carpio Morales. Nakatutok si Salima Refran. Sa kanyang entry, SALN ang pumasok bilang ombudsman nitong Oktubre na nakuha ng GMA Integrated News Research. Nasa mahigit 441.7 million ang kabuang net worth ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Malaking bahagi ng kanyang assets mula sa 300 million na minana niya sa amang si dating Cavite Governor Juanito Remulla. 83 million ang halaga ng kanyang real properties na karamihan mga bahay at lupa sa Cavite, Las Piñas, Makati at Baguio. 52 million naman ang halaga ng kanyang mga sasakyan. Nilista rin ni Remulla na may stock siya. May pagkakautang siyang 300,000. Sinilip din Binayaran ba? ng GMA Integrated News Research ang mga SALN ni Remulla noong panahong una siyang naging congressman. Taong 2005, isang taon matapos mahalal, ang dineklara niyang net worth nasa 20.6 million pesos. Pagtaas siya na mahigit 2,041% sa loob ng 20 taon kung ikukumpara sa kanyang net worth ngayon. Tiningnan din ng GMA Integrated News Research ang mga SALN ng mga ombudsman na nauna kay Remulla, sina Samuel Martires at Conchita Carpio Morales, na pareho naging Supreme Court Associate Justice bago naging ombudsman. Pero tanging mga SALN lamang noong nakaupo na sila bilang ombudsman ang aming nakuha. Ang pinalitan ni Remulla na si Martires ang naglagay ng restrictions noon sa pagsasapubliko ng mga SALN. Ang kanyang net worth nang magtapos ang termino noong Hulyo, nasa 78 million. 48 million na dineklarang cash on hand, bank deposits, bonds at mutual funds ni Martires. Meron din siyang corporate shares sa 23 million na kanyang dineklarang inheritance. Nagkakahalaga naman ng 1.5 million ang kanyang mga bahay at lupa sa Quezon City, Rizal, Baguio City at sa Samar. Walang pagkakautang si Martires na magretiro. Ang kanyang huling net worth mas mataas sa mahigit 36 million kumpara noong umupo siya sa pwesto noong 2018 o mahigit 87% increase sa loob ng 7 taon. Si Carpio Morales nagtapos ang termino noong 2018 na may net worth na 80 million. Malaking bahagi nito, 54 million ay cash on hand, investments, pension at retirement benefits. Nasa mahigit 19 million ang real properties si Carpio Morales, karamihan mga condo units sa Taguig, Makati, Maynila at Baguio City. Walang nilistang utang si Carpio Morales nang magretiro. Kung ikukumpara sa kanyang SALN ng umupo bilang ombudsman, lumago ang kanyang net worth na mahigit 96% sa loob ng 7 taon. Para sa GMA Integrated News, O diba dyan mo makikita,
na talagang meron silang pinupuntirya. Kasi kung usaping SALN, usaping corruption, may mas matindi pa sila. Usaping confidential funds, intelligent funds, mas malalaki pa. Like for example, kay Marcos Jr., 4 billion to 10 billion, 11 billion. Kumpara doon kay VP na 120 million o kahit sabihin natin 600 million. Kaya malinaw talaga na meron talaga silang pinaplano dito. And with regard to the issue, no, kasi syempre yung tension sa Iran, sabi daw makikipag-usap daw ang Pilipinas sa Israel. Pero bago yan, tignan natin yung sitwasyon noong lockdown at ng sitwasyon ngayon na sa oil crisis, anong pinagkaiba? Walang trabaho ang nasa hotel sector, ang mga nasa transport sector, kasi bawal umikot. Pero ano ang ginawa ng gobyerno? Para dun sa mga bus drivers na nawala ng trabaho, dito nag-umpisa yung tupad. Binigyan sila, hindi ayuda trabaho. Ano ang pinagawa sa kanila? Pinaglinis sila ng EDSA. Nagsasweldo sila. May trabaho sila, na-sustain yung pamilya. Yung build. Lockdown yun, pero dire-diretso yung pagpapatrabaho. 6 million na Pilipino ang nagkatrabaho during that build program, lalo na nung lockdown. Hotel industry, dapat yan walang pumasok na turista. Bakit buhay? Walang trabaho. Partida lockdown na. Ngayon, wala namang lockdown. Nakakalabas ko kung kailan mo gusto. Pero ikaw na mismong nagla-lockdown sa sarili mo dahil wala ka nang kakayahang bumili ng sapat na gasolina or mahal na yung pamasahe. So, ikaw na mismong nagla-lockdown sa sarili mo. Ibig sabihin, ikaw yung naghihinder din nung advancement ng pamumuhay mo Kasi wala namang tulong ang gobyerno. Pero noong panahon, ni-lockdown ng gobyerno ang mga tao. Pero kahit ni-lockdown, meron binigay na agarang tulong o kaya ay mga solusyon o kaya ay alternatibo. Kaya patuloy pa rin ang buhay natin. You would imagine in the middle of lockdown, tuloy pa rin ang trabaho dahil tuloy pa rin yung build program or projects ni Tatay Digong. Ganyan ang kakaiba, ang pinagkaiba noon at sa ngayon. You would imagine anong sabi ni Marcos Jr. nung unang sumiklab yung Iran at Israel, yung Iran at saka Israel, ang sabi niya wala daw epekto sa ekonomiya. Wala daw epekto sa Philippine economy yung war na ito. Should be manageable. May effect kahit pa No. The effect on the economy should be manageable. May effect kahit pa paano pag tumaas ang presyo ng langis. But even before our meeting, nag-announce na ng ceasefire. Pati Amerika pumasok na rin. Nag-announce sila ng ceasefire. Yung presyo ng langis bumalik sa dati. Umakyat ng $79 per barrel. Bumaba ulit. Pagkatapos na-announce ang ceasefire, bumaba ulit. Ito yung unang siklam ng gera. Ito Israel at Iran lang. Ito wala pang US dito. This was about 9 months ago. Ano sabi ni Marcos Jr.? Wala daw epekto sa Philippine economy. Pero kung sana parang si PRD na medyo yung visionary ba na ahead of time nakikita mo na yung problema kaya nakapag-isip ka na ng solusyon. Ahead of time, future ang yung sense ba. Ito, nangyari na nga 9 months ago. Meron na nga ang giyera at maapektuhan tayo dahil may mga kababayan tayo Pilipino sa Israel at sa Iran. And there was a slight fuel hike during that time. So, hindi ba niya naisip na merong tendency, especially the fact knowing this Trump na meron pala siyang history of dislike sa Iran, talagang may tendency na sisiklab ulit at kasama na yung US. So, kumbaga, hindi ba ito naisip noon? Like halimbawa, sabi kailangan natin ng emergency power. Kailangan natin ng national emergency law.
Ibig mo sabihin, kailangan mangyari pa pala muna itong US-Israel-Iran war na ito bago mo dinggin o ipasabatas yung ganyang batas? Eh kung sana nung una pa, para at least napaghandaan natin. Eh ito nga, nagawa na nga batas, wala pa namang siyang ginagawa hanggang ngayon doon sa excise tax. So ito 9 months ago, ang sabi niya, the Philippines has no significant effect on the Philippine economy daw. Ng 69 kung saan siya nanggaling. So far, there is no effect. There is no significant effect on the economy. Oh, di ba? Ganyan. Tapos ngayon, that was 9 months ago. Tapos ngayon, anong sinabi niya? Hindi pa ito crisis. Wala pang crisis. Ha? Buong mundo. Alarmado na. Alarm na yung buong mundo. Tapos ikaw sasabihin mo wala pang crisis. So how would you give solution to this crisis kung ikaw hindi ka aminado sa sarili mo na may crisis? Syempre, kita mo, anong sabi nung kasi ang pinaka-immediate na solusyon niya dito is libreng sakay, ayuda, pero kini-question mismo nasaan yung libreng sakay? Takal lang ako, ang sabi ng presidente ay may libreng sakay sa buong Pilipinas, hinahanap na po natin kung nasaan na po yan. Nasaan na nga ba? Lahat daw ay makakasama, pero kahit isa wala pa po. Nasaan yung Meron siguro 1, 2, 3 sa buong Pilipinas. pondo para dito? So ibig sabihin po, as we speak, wala pa pong nakikipag-coordinate sa inyo from the national government para po sa libreng sakay? Wala pa po, Ma'am Maricel, kaya maganda pong pagkakataon itong interview ngayong umaga na nananawagan tayo sa ating presidente, sa ating acting secretary Lopez Banoy, sa LTFRB kay Chairman Bigor na i-roll out na itong libre sakay na ito kung ang Ano maasahan mo? Ibudol nga Sabi libreng sakay. Pero nakikita mo, merong nakita tayo pero basura, parang pang basura naman yung sasakyan. Meron siguro mga bus pero bilang lang talaga. It's not nationwide scale. Hindi lang, kumbaga nakita nyo naman yung sabi niya may 20 pesos na bigas, hindi nga natupad. Tapos yung umiikot niyang mga bentahan na yun, wala naman piling-piling lugar. So ano asahan mo? Ibudol nga ito. Nakipag-usap daw ang Pilipinas sa Iran para daw padaanin yung mga vessels natin. Siguro isa ito sa mga nakita nila na paraan para mais yung burden sa oil crisis natin. Pero nakakatawa itong balita na ito. Pinupursige ngayon ng Malacanang na magkaroon ng high-level dialogue sa pagitan ng Pilipinas at ng Iran nang sa gayon ay matiyak na makakadaan ng ligtas sa mga Philippine-bound vessels o yung mga barkong papunta sa Pilipinas sa Strait of Hormuz. Parang meron daw balita na na yung Pakistan ay binitray daw yung Iran dahil yung Pakistan parang kinampihan yung US, ginamit yung vessel nila, nilagay yung flag nilang Pakistan pero ang nandun pala or ang vessel pala ay vessel ng Americans. Totoo ba yun? Delikado yun, delikadong move yun dahil anytime pag ikaw ay pinagdudahan ng Iran, wala, sabog yung mo dyan. Press Officer Claire Castro, isinagawa na ang pulong ng Crisis Management Committee kahapon na tinatawag nilang UPLIFT o Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation. Uplift o shoplift? Ito raw ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Foreign Affairs na makipag-ugnayan sa Iran. Wow! Ano kayo sasabihin ng Iran? Sino ka? Ni Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro na makikipag-usap siya sa ambassador ng Iran kung hindi bukas ay sa susunod na linggo. Nauna nang nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa Executive Department na ipursige ang isang high-level talk sa Iran para makadaan ang Philippine-bound oil vessel sa Strait of Hormuz. Unang-una, isipin nyo to Ikaw po ay merong meeting with Israel.
na kalaban ng Iran. Ito po ay nangyari 2 years ago. So sa tingin mo ba ituturing kang kakampi ng Iran? Philippine President Marcos Jr. reaffirms his administration's support for Israel in its conflict with Hamas. The Philippine government has yet to recommend a mandatory evacuation of Filipinos from Israel despite the deaths of 2 Filipinos caught in the violence. We have See? Nagipagpulong ka at meron kayong mga bilateral talks with Israel. In fact, meron din ito oh. Ito 2 years ago din ito. Ano to? Israel top diplomat meets Philippines counterpart. And that was 2 years ago. Your Excellency, I'm very excited, and I see our relations as an important and strategic one. Ano sa tingin ninyo? Makikipag-usap kayo sa Iran para kayo ay padaanin. Unang-una, sino ka? Hindi ka nga top country o kasama sa mga yung malalakas at malalaking bansa. Pangalawa, sino ka para pakinggan ng Iran when in fact meron kang top meetings, bilateral meetings with Israel na number 1 enemy ng Iran. So yan ang sagutin mo. Pangatlong tanong. Himudput ka sa Amerika. Kakampi mo yung Amerika instead of China. Ang China, kakampi ng Iran. Ang kakampi mo, US. Tapos, meron kang bayag, meron kang guts, meron kang kapal ng mukha para kausapin ang Iran? Nagjo-joke ka ba? Nakita nyo naman, yung mga vessels lang na pinadaan ng Iran, Thailand maybe? Yes. China? At mga ibang mga nandyan sa Middle East? Ewan ko, yung Pakistan, kasi parang tinrider naman natin yung Pakistan ng ang Iran. Kasi ang sabi ng Iran, pwede kayong mag-purchase, dumaan dito as long as ang purchasing currency ninyo ay renminbi. And then here you go, makikipag-usap ka sa Iran. Isa kang malaking patawa. Anyway, umuugong naman ngayon kasi ito daw si Marcos Jr. nakita na naman natin ay meron na namang inspection dyan sa may CLLEX or Central Luzon Expressway. Yan, sa Central Luzon Expressway. At tila baga kasama pa niyo yung adik niyang anak. At yung adik niyang sekretary. At siya na adik na rin. Okay. So, ito, pupunta na naman dito na parang mag-grab na naman. I-claim na naman niya na ito ay kanya. Kasi, as far as I remember, wala naman akong nakita na siya talaga ang nag-inaugurate or nag-groundbreaking dito sa CLLEX na ito. Kasi, if I remember, noon pa panahon ni Tatay Digong ito. Tingnan natin na kasi noong 2015, yan. Ito pa pala, yan, 2015, ito po ay naibalita ng na-open na panahon ni January 20, ito pala, inaasahan na i-open. Inaasahang umpisahan na ngayong taon ng Department of Public Works and Highways ang konstruksyon. 2015 kasi ito January 21, 2015. Ang sabi itong project daw to ay inaasahang umpisahan na ngayong taon, which is 2015 or panahon pa ito ni
Pinoy. Actually, ano na yan eh. Kasi election na ng, hindi pala, next year pa, 1 year before the election of Tatay Digong pa pala ito. So, panahon pa ni Pinoy ito. Pero hindi pa naumpisahan. ng Central Luzon League Expressway. Inaasahang umpisahan na ngayong taon ng Department of Public Works and Highways ang konstruksyon ng Central Luzon League Expressway na magdudugtong sa SCTEX at TPLEX. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Aprobado ng Regional Development Council ang paglalatag ng 29.2 billion pesos sa Central Luzon Link Expressway na magpapabilis ng pagpasok ng biyahe na papasok at palabas sa probinsya ng Aurora na tinaguriang food basket ng Gitnang Luzon. Inaasahan ngayong taon ay sisimulan na ang konstruksyon ng 63-kilometer expressway na magdudugtong sa Tarlac at Nueva Ecija at magpapabilis ng biyahe mula Metro Manila patungo sa hilagang bahagi ng bansa. Ayon sa Department of Public Works and Highways, ang unang phase ng proyekto ay nagkakahalaga ng 13 billion pesos na may habang 28 kilometers na magmumula sa Subic-Clark-Tarlac Expressway hanggang sa lungsod ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Kaparehong halaga rin ang gugugulin sa second phase na mula Cabanatuan hanggang San Jose City na may haba naman 35 kilometers. Bali expressway ito na ang phase 1 ito, yung hanggang Cabanatuan lang. Then yung second phase will be from Cabanatuan to San Jose City. Tulad ng ginawa natin sa SCTEX and TPLEX, mas madadali na ang ating biyahe papunta ng bandang Region 2. Bali, dahil nga ang daan nito dito sa part ng Nueva Ecija papunta sa San Jose City. Sa pamamagitan ng two-lane na expressway na ito, magiging mabilis na ang biyahe mula Metro Manila hanggang Nueva Ecija at inaasahang magpapabilis sa pagunlad ng Gitnang Luzon. Mapagagaan rin nito ang trapiko sa Bulacan dahil dadaan na ang mga sasakyan sa North Luzon Expressway. So yan po ay balita lang na sabi ay maumpisan na daw itong taong ito. That was 2015. Pero natapos na yung 2015, hindi pa naumpisan yan. It's only in the time of PRRD. Wherein, ayan po, ito po, tingnan natin ito pa kasi advance na ito 2 years ago itong balita na ito. Pero, babanggitin din naman dito na ito po ay naumpisan noong 2016. Taong 2016 pa lang matapos ang ilang section ng Central Luzon Link Expressway. Ulitin. Taong 2016 pa lang matapos ang ilang section. Nang matapos ang ilang section. Hindi pala umpisa, matapos ang ilang section. Ng Central Luzon Link Expressway mula Tarlac Interchange hanggang Cabanatuan City. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito napapakinabangan matapos matenga ang konstruksyon. Hanggang ngayon which is kailan to? 2024. Isinangguni yan sa inyong Kapuso Action Man. May habang 30 kilometers mula Tarlac Interchange hanggang Cabanatuan City na nagkakahalaga ng mahigit 11 billion pesos ang Central Luzon Link Expressway o CLEX na proyekto ng Department of Public Works and Highways. 3 seksyon na ng proyekto ang natapos mula 2016. Malaking tulong po. Tatlong section na. Ibig sabihin tuloy-tuloy ng panahon ni PRRD. Tapos nung kay Marcos Jr., 2022, hindi tinuloy. 23, hindi tinuloy. 24, naantala, nasuspende. As in, hindi makapasok yung DPWH. So, 3 years walang nangyari. Tapos ngayon, biglang opening? 2026? Ito ay mabubuksan. Pero ang problema, mahigit 1 taon nang naantala ang paggawa sa proyekto. November 29 po, 2022, nung itayo itong barikada at hindi... Noong 2022, binarikadahan. Walang hiya. November 2022, binarikadahan ni Marcos Jr. So, ibig sabihin kung ano yung proyekto ni PRRD. Actually, kumbaga nung paano ni Pinoy, chismis ito, meron tayong ito, siyempre andun yung plano. Sige, sabihin na natin yung plan. Paano ni PRRD, binil-build na niya. Nung paano ni Marcos Jr., binarikadahan niya. Anong klase ito? Hindi po nakakapasok ang mga construction equipment
para tapusin ang nasabing proyekto. Ang mga lupa po yan. Ang tanong, bakit kaya binarikadahan? Galing dito sa mga farm na nasagasaan ng Silex. Ayon sa mga magsasakang nagtambak ng lupa, Kami po na may mababang loob na nagparaya na gawin muna nila yung kalsada habang hinihintay namin yung bayad. Kaya lang sir, napakatagal. Sinabi naman po namin sa kanila na kung kami mababayaran ng gusto, tatanggalin po namin karakaraka yung barikada. Namin magkaroon sila ng kasunduan at pag-usapan ang tamang proseso para tuluyan ng matapos ang proyekto. Grabe pala si Marcos. para malinawan hinggil sa issue, dumulog ang inyong kapuso action man sa DPWH. Ayon kay Director Benjamin Bautista ng Road Management Section ng DPWH Central Office, 97.4% nang natapos ang SILEX. Nasuspindi lang umano ang konstruksyon dahil sa right-of-way issue. Kulang daw kasi ang mga naipasang dokumento ng mga claimant o may-ari ng lupa at napagkasunduan sa kanilang pag-uusap na maghahain na ang ahensya ng expropriation complaint sa Regional Trial Court na siyang may jurisdiksyon sa mga apektadong lupa. Sa ganitong paraan, ang korte na magtatakda. Sabihin 22, 2023, 2024, 2025, tas 2026? From 22, 23, 24, 25, 26? 4 years? Tumataginting? Magkano ang dapat Hindi nyo inasikaso mga yan? ibayad sa mga claimant? Sang-ayon naman dito ang mga apektadong may-ari ng lupa. Ang naging resulta po ng aming huling pag-uusap ay aabot na po kami sa expropriation. Nakipag-ugnay na rin ang DPWH sa Office of the Solicitor General kung paano mababayaran ng mga claimant. Nangangako rin sila na maaalis na ang tambak na lupa sa loob ng 4 na buwan para tuluyan ng matapos ang proyekto. 2024 itong balitan na to Tapos bigla ngayon nag-open, may something. Malapit na ba ang halalan? Ganon. Tapos ito naman tayo ngayon itong Cavitex naman, yan. Kasi ano naman niya, enforcer na naman. Lahat na ng trabaho ay kailangan na niyang gampanan. Enforcer, magsasaka, konduktor o kaya inspektor, lahat na lang. Kasi kailangan niya nandun Kailangan yung mukha niya nandun sa mga Pero nung panahon ni PRD, hindi kailangan yan Kasi ito, tingnan nyo. Marcos leads the opening of Cavitex. Pero kung tutuusin, sa'yo ba yan? Hindi, di ba? Hindi ka ba nahiya na panay claim ka? Kasi kung titignan natin, ito, panahon na naman ito ni PRRD. Tignan natin Ilang proyekto sa ilalim ng Build program ng pamahalaan. Paulit? Proyekto sa ilalim ng Build program ng pamahalaan ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways. Kabilang narito ang flyover sa Cavitex na malaking may tutulong para mapabilis ang biyahe patungong Pasay City. Tignan ninyo kung sino yung nag-inspection dito Si Carol D. sa sentro ng balita. Nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH kasama... Nandyan ba si Duterte? Tanong, bakit sa mga proyekto ngayon ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno o departamento ng gobyerno, bakit kailangan nandun si Marcos Jr.? Ito, proyekto ng Duterte administration in general. We know it. So may mga inspection na ganito, hindi mismo si Duterte ang nandun. Tingnan nyo. Department of Budget and Management sa ginagawang flyover sa southbound lane ng Cavitex. Itong mismong kinatatayuan natin ay Regional Road 1 Enhancement Project na bahagi nga ng Cavitex. Ang construction ng flyover mula rito sa Pasay patungong Cavite kung saan inalis na yung stoplight dito sa Marina area. Kaya naman mula Cavite, dire-diretso na ang daloy ng trapiko patungo ng Pacific Drive hanggang sa Macapagal. Kaya naman 15 hanggang 20 minutos na ang mababawas sa travel time ng mga motoristang dadaan ng Cavitex patungong Pasay. Ayon kay DPWH Secretary Mark Villar, ang mga proyektong ito sa ilalim ng Build. Tapos kinakaso nila ngayon si Mark Villar program ang magbibigay daan sa pagbawas na merong resibo ng daloy ng trapiko at pagpapaganda. Yan kasi Villar.
Hindi kasi kayo loyal. Hindi kayo loyal kay Duterte. ng ekonomiya ng mga lalawigan. By the third quarter of this year, people will feel yung galing sa south, going the north. At the same time, pag natapos to, yung iba na gustong dumiretso sa C5, pwede nang dumaan dito. Kaya hindi na kailangan dumaan sa EDSA. Tiniyak naman ni DBM Secretary Benjamin Jokno na sapat ang pondo Bakit wala si Duterte dyan? sa Kailangan nandyan siya. projects, kaya't hindi rin makararanas ng I mean, tingnan ninyo sa inspection na ganito, sa mga proyektong ganito, hindi tinatapal yung mukha ni PRRD. Pero bakit nananatili pa rin yung popularity niya? Sobrang taas. Big question, di ba? Bakit si Marcos Jr. laging nandyan yung kanyang pagmumukha? Nasa tarpaulin, may logo pa siya ng gagong bayani. Pero bakit yung popularity niya laos na laos? Kumbaga sino siya? mga motorista ang tuloy-tuloy na proyekto Tapos opening daw. Ayan. Ito. Opening na ngayon Nang una, mahirap na hirap yung mga kababayan natin ngayon dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo. Kaya kinausap kami weeks ago pa ni Pangulo bago pa siya mag-declare ng state of emergency. Sinabi niya sa amin dalawa ni Sec Banoy na kailangan talaga yung travel time. Kailangan paginawain natin kasi travel time pag ginawain ninyo amidst fuel crisis, nakakatawa talaga ang mga to. Bakit? Di ba tingnan ninyo yung timing ba na may fuel crisis tayo tapos magpapa-toll free sila, may fuel crisis. Sinong dadaan? Bakit nung walang fuel crisis na kailangan natin ng mga daanan ganito para mapaiksi yung madadaanan natin to save some fuel, parang ganun, hindi nila ito ginawa. You would imagine 2022, November 2022, binarikadahan nila yan. Hindi nila tinuloy. 23, hindi rin. 24, hindi rin. 25, hindi rin. 2026, kung saan mayroong oil crisis, sa tingin ko, meron ba kayong ginagaya dito na administrasyon? Nasasabihin, kahit ng pandemic, tuloy-tuloy pa rin yung infrastruktura natin. May ginagaya ba kayo? Na amidst fuel crisis, may tuloy-tuloy pa rin yung inyong proyekto na hindi naman ninyo proyekto? Himod-puwet pa mo kay Marcos Jr. Isko, himod-puwet. Yan ang idol ninyo. Tuwang-tuwa pa yun sila. Ano kayo ngayon? Tinaas. Pinuri ni Marcos Jr. si Isko. Ha? Kahit pinuri ni Marcos Jr. si Isko, do you think aangat si Isko? Hindi. Babagsak si Isko. Ako, ayokong mapuri ng isang Marcos Jr. Bakit? Kasi mababahiran ako ng pangalan. Pagkaganda-ganda ng pangalan ko, tapos mababahiran, magkakasama yan, mga mali-malita, mga paldo-paldo, mga kurap yung mga yan. Diba? I would rather not. Kasi, gaya nito, credit grabber. Ano yun? Proyekto mo sa Maynila, proyekto mo sa isang lugar, pupunta si Marcos Jr., ipapakpak niya yung yung gagong Pilipinas niyang logo, lagay yung pangaran na naawa tuloy ako kay Vince Dizon, pangaran na. Ipapakpak yung pangaran niya, tapos siya na yung bida. Yan ang tatak ni Marcos Jr. Kaya nga yung ate niya, hindi niya kinaya tingnan nyo. Wala na yun. Magsisemana Santa. Ganitong panahon ng magsisemana Santa, nawawala na yun. Pupunta yun sa bundok, diyan sa tuktok ng mga bundok ng Cordillera. May mga retreat house. Hindi ko alam, Jesuit ba yun o kung anong order. Pagkatapos magre-retreat yun, mawawala ng 1 linggo. At nagtataka ako kasi ang alam ko, nagbabakasyon yung ibang pamilya. Sama-sama sila. Holy Week. Bakit kami? Nawawala yung ama naman namin. Tinanong ko siya, ba't ganon? Sabi niya, kailangan tuwing Holy Week, babalikan mo yung buong taon kung kanino ka magpapatawad, kung sino ang patatawarin mo, kanino ka nagkulang, at sino nagkulang sa'yo, pero kakalimutan mo na yon. Tapos, hihingi ka ng guidance sa Holy Spirit na kung paano gagawin na mas okay ka sa susunod na taon.
Yun ang naaalala ko. At sinabi rin niya sa akin, kahit bata pa ako, isipin mo rin, who do you have to forgive? Who do you have to ask forgiveness from? Kasi Holy Week. At Ang ginawa ni Marcos Jr., walang kapatawaran yun yun. daw ang dapat iniisip lagi. Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit. Hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na, kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Hindi ko nabantayan eh. Kaya Dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot ng... Ano kaya reaksyon ng nanay nyo? 'Di ba kasi kung hindi mo siya mabantayan, nandiyan naman siguro yung nanay nyo na mamagitan eh. That's a very big question. Nasaan na kaya si Imelda? Bakit parang nung naging presidente yung kanyang anak, parang hindi siya visible? Visible in a way na meron tayong naririnig na salita. Panay picture lang na, ayan, kasama lang, picture lang, ganun. Pipi na ba siya ngayon? Kasi for all I know, si Imelda, kumbaga sa modern social media galore, kumbaga gustong-gusto niya yung ganyan. Pero I'm really doubting kung ano ba talaga ang totoong kalalagayan niya. Kaya nakapagtataka na bakit hindi siya nakikita at visible sa public na nagsasalita. Sa akin si Bongbong, alam ko naman. Pero hindi ko talaga kinaya. Maraming humaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan. Kaya nagkulang ako. Talagang pinilit ko. Imagine kapatid niya to ate niya, kapatid niya, na titiis niya na ganunin ang kanyang kapatid or ganun ang sitwasyon nila. So, kung mismong dugo niya ay nagaganyan niya, paano pa kaya tayo na hindi niya kadugo, di ba? Kaya humihingi Kay friend ka niya, best friend ka man niya o mahirap talaga pagkatiwalaan. ako ng tawad. Hindi ko kinaya eh. Ano yung reaction ni Auntie Claire? Ma'am, in relation to criticisms, may we just get a balanced reaction on Senator Aimee seeking forgiveness from her father, late President Ferdinand Marcos Sr., for not being able to watch her brother, the President. May I read a portion of her statement? She said, hindi ko nabantayan kaya Dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya. Okay, mas maganda po siguro mahimay natin ang mga bawat salita ni Senator Aimee Marcos. Ito naman ay para malaman din ang taong bayan. Ano nga ba ang totoo? Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo. Hindi po ito nagbumura. Hindi ito nagme-meltdown, lalo na sa publiko. Nagmura ba si Aimee? Po ito nagbabanta. Nag-meltdown ba si Aimee? Nagbanta ba si Aimee? Ay, minuman. Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon, faithful sa asawa. So, ano relevance nun? Ang naging pasaway, sino po kaya ang dapat na binantay? Usaping magkapatid, Duterte na naman tinutumbok dito. Ano ba yan? Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid, o ang paninira ng kapatid sa publiko? Ma'am, nakausap niyo po ba si President Marcos regarding sa latest statement ng kapatid niya? Alam po ng Pangulo ang nangyayari sa atin at sa mga nangyayari sa ating paligid. At asahan po natin ang Pangulo, hindi po siya naninira ng kanyang kapatid.
I'm sorry, last na, still on Senator Amy. Meron lang po siyang panawagan na isuspend yung government contributions ng SSS, GSIS, Pag-ibig Fund, and PhilHealth. So, ang layo ng sagot ni Auntie Claire dito, no? Kasi, kumbaga, makikita mo dito yung kanyang pagsagot, parang nandun siya nung lumaki ang magkakapatid. Parang alam na alam niya kung paano lumaki, as if nandun siya, nabantayan niya ang growing up ng magkakapatid na ito. Hindi mo nga alam kung ano ang sinabi ng tatay nila, kung ano pinag-usapan, kung ano yung totoo. Tapos kung makasagot, taas na upa na akala mo, siya'y kapatid, kasama sa pamilya, na alam. I mean, instead na you as a spokesperson ka, kahit tinanong ka ng media nun, pwede kang you have the option na hindi mo sagutin yun. O usaping magkapatid yan, usaping pamilya yan, I'm not in the position to answer that. Pero, grabe yung sagot niya. Parang kasama siya sa family tree. Ay ba, ang layo. Usaping magkapatid, pero Duterte na naman tinutumbok niya, hindi nagmumura, hindi nagbabanta. Diba? Duterte pa rin. Anong klaseng spokesperson to? Kaya, ibang-iba talaga ang mga to Pero, syempre, alam mo, hindi naman, hindi isa yung araw. Alam nyo, sa tingin ko talaga aligaga ang mga ito ngayon. Kumbaga, ang ginagawa nila ngayon is they pose as like they're strong, unbothered, unaffected. Pero yung actuations nila, it just shows na they're very worried. It's just a matter of a year or two, and even less than a year. Kasi next year, filing of candidacy na. And then, next year, election na. So you would see from their actions, the way they speak, very different na, parang nagmamadali na sila. In fact, as you can see, in the form of impeachment, sa impeachment pa lang, tinutumbok nila ang isang Duterte, when in fact, when you check their SALN, when you check their intelligence or confidential funds, they're way bigger, larger than the person they are accusing. So, doon pa lang, kitang-kita mo na. But anyway, sabi ko nga, hindi isa yung araw, coming 2028, in fact, pinag-uusapan nga ang tambalang magkapatid na Duterte. Tambalan ng magkapatid. Tambalan po ng magkapatid na Duterte, isinusulong ng kanilang mga taga-suporta para sa darating na 2028 presidential elections. Ibabalita po yan ni Madeline Villar Moratillo. Good morning, Mads. Duterte para sa 2028. Ang tambalan ng magkapatid na sina Vice President Sara Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte ang inilulutan ngayon ng ilang supporter ng kanilang pamilya para sa darating na presidential elections. Ilan sa nagsusulong nito si Attorney Israelito Torion na minsang kumatawan kay Mayor Baste sa pagsasampa ng reklamo laban sa ilang opisyal ng gobyerno na nagdala sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Matatanda ang una nang nagdeklara si VP Sara na may napili na siyang posibleng running mate pero ayaw muna niyang pangalanan. Sabi ni VP Sara sa ngayon hindi pa niya prioridad ang 2028 elections. I am a presumptive candidate for the 2028 presidential elections pero hindi ko pa yon na pinagpaplanuhan sa ngayon. Wala pa rin umano sa kanyang prioridad maging ang pagbuo ng senatorial slate. Nitong Sabado sa selebrasyon ng Araw ng Davao, present si VP Sara. Ilang personalidad rin ang nagpunta at nagsalita sa entablado, kabilang sina Cavite Congressman Kiko Barzaga at Attorney Rowena Guanzon. Tulad ng impeachment, hindi yan ang prioridad at iniisip ko ngayon. Dahil napakarami sa ating mga kababayan ang nananawagan pa rin ng totoong pagmamahal at serbisyo galing sa ating pamahalaan. Sina Barzaga at Guanzon ay parahong kilalang kritiko
ng Marcos Jr. administration. We welcome everyone to the celebration of Araw ng Davao. Nagpasalamat naman si VP Sara sa mga abogadong nagpunta sa Korte Suprema para ipaharang ang impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban sa kanya. Nitong Biyernes, naghain ng petition for certiorari at umiling ng temporary restraining order si Attorney Israelito Torion laban sa mga ginagawang pagdinig ng Justice Committee. Gate nila depektibo ang mga reklamong pinagbatayan ng proceedings at bahagi lang umano ng fishing expedition laban sa Vice Presidente. Madeline Villar Moratillo para sa 100% Balita. Actually, ito, no, may posibilidad naman ito, pero ako, I'm more on doon sa sabi ni VP na meron siyang kinausap na katambal niya at siya yung bahala doon sa filing ng cases. Yung in short, mapapanagot itong dapat managot sa mga katiwalian, kabalbalan, karahasan, kaabusuhan ng kanilang power coming 2028. So, I'm more on that. Kasi, tingnan nyo naman, although may impeachment, hindi natin alam kung ano yung future niyan. Maaring mag-pursue, maaring magtagumpay, maaring hindi. If ang magiging senaryo ay magtatagumpay, magkaroon ng sapat na bilang sa Senado, then I believe ang mga council ni VP ay they will exert their effort na mapahaba ito para pagdating ng botohan na at or ng trial at matatalo. For example lang, matatalo si VP, merong extra or merong nakahanda na sasalo kay VP Sara, and by that time wala na silang panahon para siraan pa or gawin or ikulong or kasuhan, whatever ang gawin nila doon sa nakahandang sasalo sa pwesto ni VP Sara Duterte. Maybe Baste, maybe Pulong, o kung sino man dyan, and anyone from the Duterte family. Ganun yun. Ngayon, kung talo naman ang mga nagsampa ng impeachment case, well, that's good. Dahil matutuloy yung si VP at yung kanyang katambal. And I believe na hindi yan si Baste. Kasi syempre si Baste nasa Davao pa eh. Di rin naman niya basta pwedeng iwanan ang Davao. So, tingnan natin ang scenarios, best case scenarios and worst case scenarios na posibilidad na mangyari in the future na ito. But as of this moment, kita naman natin, ayan, nakikita ninyo yung support talaga. Ako nga nagulat din eh. Kasi hindi ko naman subaybayan si Bayani Agbayani na nandun pala siya at sumusuporta sa mga Duterte family. And nakita ko yun, padagdag ng padagdag ang mga artista na sumusuporta sa mga Duterte, mga artista man yan, mga rapper man yan, singer mga yan, dilawan man yan, kagaya ni Atty. Rowan Aguanzon, pero ninyo, nagkasagupaan pa sila dyan ni Atty. Topacio at ni Cardema. But of course, civil pa rin naman sila na may tuturing. Maganda ngayon, may clash na sila kaagad ngayon para at least once and for all, masettle. Diyan pa lang, naayos na. Kasi, syempre, makita natin doon natin makikita kung sincere ba talaga si Atty. Guanzon o mapipikon siya o lalabas kaagad ang kanyang kulay. So, this is a good gesture din na medyo nagpasaringan sila during that time. Alam ko nagka-okay na yung mga yan eh. So, yun. Ang ano natin. But anyway, ito, speaking of budol, no? Ito, kung maalala ninyo kasi ito, si Trump dito, di ba? Kung saan muntik siyang, ayan, ayan. Ayan. Di ba? Ayan. Yung natamaan yung tenga ni Trump. Naku, kung maibabalik lang, alam mo yun. Sana na lang, no? Sana na lang. Kasi kung natamaan siguro si Trump dyan, siguro walang gera na nangyayari sa buong mundo ay sa Israel-Iran ngayon na sobrang apektado yung economy natin globally. Wala lang, nabalikan ko lang, no? Kasi
Kumbaga, during this time kasi, syempre sinasabi niya na kayang-kaya niyang tapusin ang giyera na yan in just one day. Pero kabaliktaran, nung siya ay nanalo, anong ginawa niya? Naglunsad siya ng tariff war. Although tariff yun, pero war pa rin yun na may tuturing kasi economically, apektado tayo. Tapos hindi pa na kontento, kinidnap yung presidente ng Venezuela, tapos hindi pa kontento. O anong ginawa? Ayan, sinugod nila yung Iran. So ano na? Kawawa yung buong mundo ngayon. So naibalik ko lang yan. Anyway, para sa pagtatapos natin, explain nga ni Ed Linggau ang lumalalang problema ng langis sa araw, nakasali na rin ang mga Houthi ng Yemen sa giyera sa pagitan po ng Iran at ng US. Nagpakawala ang Yemen ng ilang ballistic missiles sa military installations sa southern Israel. Ang tanong, may epekto ba ito sa lumalaking problema natin sa langis? Yan po ngayon ang binabantayan nating lahat. Tandaan po ninyo ang problema natin dito po sa Strait of Hormuz. Ito po makitidadaanan ito. Hindi po makadaan yung mga barko galing po dito sa Persian Gulf palabas papunta ng Gulf of Oman mula sa mga oil facilities sa Persian Gulf dahil hindi po sila pinapayagan nitong Iran. Okay, pero kahit paano po, meron pa rin nakakalabas na langis. Paano? Halimbawa po, ito po ang Saudi Arabia. Yan, malaking yan po. Ang Saudi Arabia po ay producer ng 7 million barrels ng langis per day. Second or third largest oil exporter yan sa buong mundo pagkatapos po ng US at ng Russia. Nung Iran-Iraq War noong dekada 80, gumawa po siya ng isang mahabang pipeline. Ang East-West Pipeline na kung tawagin ay Petroline na tumatawid po sa kahabaan ng kanilang bansa. Pag ganyan po. Ito po ay para iwasan ang sigurot ng Iran at Iraq noong dekada 80 dito po sa Persian Gulf region. Nung sumabog naman itong Iran-US war, binuhay po muli ng Saudi Arabia itong kanilang pipeline na ito. At ngayong merong krisis, dito po dumadaan ang 80% na mga oil exports ng Saudi Arabia. Ang Saudi oil po tumatawid mula east hanggang west papunta po sa port ng Yanbu dito po sa Red Sea. Sa ganitong paraan, umiiwas po sila dito sa Persian Gulf at sa gulo dito po sa Strait of Hormuz. So bakit pinangangambahan itong pagpasok ng Yemen sa giyera sa panig po ng Iran? Dahil ang Yemen po ay nandito. Yan po ang Yemen, nakasalampak sa Bab al-Mandab Strait. Ito pong makitid na daanang ito. Nalagusan ng maraming barko na nasa Red Sea, palabas ng Gulf of Aden. So, yan po. At ang Yemen po ay matagal ng kaalyado at armado ng Iran na may kasaysayan na pag-atake sa mga barko ng kanilang mga kalaban sa lugar na ito. Kaya kung isara po ng Yemen itong Bab al-Mandab Strait, baka back to square one po tayo sa problema sa langis. Ngayon, posible pa namang may makalabas na mga oil tanker dito po sa Red Sea dahil nandito pa po sa hilaga yung Suez Canal ng Egypt. Pero imagine lamang po ninyo ang magiging traffic dito sa Suez Canal na isang makitid na lagusan. At higit po sa lahat, ang tagos po nitong Suez Canal ay sa Mediterranean papunta pong Europa. At napakalayo po dito sa atin sa Asia. Grabe, no? Layo. Mga kapatid, Ed Linggau po. Kaya pala, grabe yung epekto niya kasi pag may sara yun, balikan natin na yan, yung ini-illustrate niya. Ito, dito yung tawag dito, yung Strait of Hormuz, dito yung Bab al-Mandab. So pag sinara yung dalawang yan, patay. Dito pa nga lang grabe yung epekto sa buong mundo di ba? Pag sinara ito, collapse na to. Buong mundo collapse. Hindi biro yan. Daanan yan, daanan dito, daanan din dito para lumusot dito sa Suez Canal. Ayan, Suez Canal para papunta sa Europe. Pag sinara ito, wala nang daanan, baliwala na rin itong Suez Canal na yan, wala na. Kasi dito sa may Red Sea nito, kontrolado to ng Yemen kasi andito yung Houthi.
magkasama yung Yemen at saka Iran. Kasama kasi andyan yung Houthi. Patay tayo dyan. Kaya nga, alam mo yung mga ibang bansa, naninindigan sila. Ganito dapat tayo. Ganito dapat. Yung impress natin yung Iran para tayo ay payagan makadaan dyan. Kagaya nito, tingnan ninyo. Formal na ipinahayag ng Spain na hindi nito papayagan ang pagdaan ng mga military plane ng Estados Unidos na kasali sa mga operasyon laban sa Iran. Ayon kay Defense Minister Margarita Robles, malinaw na ipinaabot ng kanilang pamahalaan sa US na hindi rin papayagan ang paggamit ng mga base militar sa Moron at Rota para sa anumang aksyon na may kaugnayan sa digmaan. primer momento se le trasladó clarísimamente al ejército Ganyan dapat. Pag ganyan ang i-announce mo, padadaanan ka ng Iran. Pero nakita ka niya na himudpwet ka sa Amerika at himudpwet ka sa Israel. Sa tingin mo, padadaanin ka? Baka basagin pa yung pagmumukha mo at sabihin, sino ka?